Sa bawat sulok ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, may isang figurang pamilyar na sa lahat ng umaga. Isang matandang lalaking nakaunipormeng kulay abong may tagpi sa dibdib, may bitbit na timba at mop, at laging may naayuhong mukha na tila pasan ang mundo. Si Mang Eladio Cruz iyon, 53 taong gulang, janitor ng paliparan sa loob ng 25 taon. Kahit tagal na niya sa trabaho, hindi siya kailanman na-promote. Hindi rin siya kilala ng mga nasa taas ng opisina, maliban na lang kung may kailangang linisin na emergency. Pero sa mga kapwa niya low-ranking staff, security guard, baggage handler, utility worker, siya'y parang haligi. Tahimik man siya, palagi siyang handang tumulong. Hindi siya marunong tumanggi kahit masakit na ang tuhod, kahit inaantok, kahit kapos sa oras. Magandang umaga po, Mang Eladio. Bati ng batang guard na si Tonyo habang naglalakad papunta sa kanyang pwesto. Magandang umaga rin, Hiho. Naka-duty ka ulit sa Gate 4? Sagot niya, sabay punas ng pawis sa leeg gamit ang basang panyo. Opo, kayo po, mukhang puyat na naman. Hindi bale, sanay na ang katawan ko sa gising ng alas 4. Basta maaga ang sahod, ayos lang. Sa tuwing maglalakad si Mang Eladio sa kahabaan ng arrival area, bit-bit ang kanyang mop at dustpan. May mga mata rin na sumusulyap, ngunit hindi sa paghanga, kundi sa pagkutyak. May mga batang babae sa information desk na palihim na nagtatawanan. Minsan pa ay may nagbubulungan habang inilalayo ang ilong, para bang may mabaong nilalang na dumaan. Diyos ko, ilang taon na bang hindi naliligo si Kuya Janitor? Bulong ni Ana sa kasamahan niyang receptionist. Mukhang hindi na naalis yung uniforme niya. Baka may sentimental value, natatawang tugon ni Carla habang pinipigil ang halakhak. Pero kung may nagtitiis, si Eladio iyon. Hindi niya sinasagot ang mga bastos na komento. Hindi siya nakikialam. Hindi niya rin sinisisi ang mundo sa estado ng kanyang buhay. Para sa kanya, sapat na ang may makain, may bahay na inuuwian, at higit sa lahat, may anak na umaasang mabibigyan ng kinabukasan. Si Eliza, 19 na taong gulang, ay kasalukuyang nag-aaral sa isang pampublikong kolehiyo sa Maynila. Nasa 2 taon na ito ng kursong nursing. Lahat ng kinikita ni Eladio, pinadadaan niya sa GCash para kay Eliza. Matrikula, pamasahe, pagkain at kaunting baon. Pa, okay lang ba talaga tong padala mo? Parang sobra yata to. Text ni Eliza isang hapon. Anak, hindi importante kung ako ang walang ulam, basta ikaw may pang-aral. Mag-aral kang mabuti, yan lang ang kayamanan natin. Minsan, sa gitna ng pahinga sa maintenance room, binubuklat ni Eladio ang lumang photo album na palaging nasa loob ng kanyang locker. Nandoon ang litratong paborito niya, si Eliza, 3 taong gulang, nakasuot ng puting bestida habang kinarga niya sa palengke ng Lucena. Wala nang asawa si Eladio. Iniwan siya nito 2 dekada na ang nakakaraan, sumama sa ibang lalaki at hindi na muling nagpakita. Kaya't mula noon, isinilib na lang niya ang lahat ng pag-ibig niya para sa anak. Sa bawat mop ng sahig at bawat punas ng salamin sa terminal, ang nasa isip niya ay si Eliza. Kaya kahit masakit na ang balakang, kahit tinutusok na ng rayuma ang mga tuhod, nagtitiis siya. Hindi na kailanmang inisip na tumigil. Dahil para sa kanya, ang pagtigil ay katumbas ng pagkakait ng kinabukasan sa anak. Tuwing dumarating ang 15 at 30 ng buwan, hindi na siya bumibili ng kahit anong personal. Isang balot ng instant noodles, konting kanin, at tubig mula sa gripo sa likod ng parking lot ay sapat na para sa hapunan. Kahit ang lumang sapatos na halos wala ng swelas ay hindi niya pinapalitan. Kapag tinanong siya kung bakit, lagi niyang sagot, may mas mahalaga pa kaysa sa bagong sapatos. Mas mahalaga ang pag-abot ng pangarap ng anak ko. May ilang tauhan sa airport na nakapansin sa kanya. Isang matandang engineer si Mang Celso ang minsang nakaupo sa break room habang pinapanood si Eladio na inaayos ang sirang mop nang hindi umaangal. Eladio, dapat ikaw na ang supervisor sa linisan. Ikaw lang ang matino dito. Sabay alok ng kape.
Ngumiti si Eladio, sabay sagot ng, "Salamat, Mang Celso. Pero hindi para sa akin ang mataas na pwesto. Basta ako, masaya na sa tahimik kong mundo." Tahimik man ang kanyang mundo, puno ito ng sakripisyo, dangal at paninindigan. Hindi siya sumisikat, hindi siya kinikilala, pero sa puso ni Eladio, araw-araw siyang lumalaban. Dahil alam niya, ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa suot mong uniforme o sa litratong ipinapaskil sa dingding. Nasusukat ito sa tibay mong humarap sa mundo kahit binabaliwala ka nito. At sa mundo ng paliparan na puno ng pagmamadali, karangyaan at pagkukunwari, isa si Mang Eladio sa iilang patuloy na lumalakad sa gilid. Hindi para mapansin, kundi para maglingkod ng may dangal, kahit hindi napapansin. Wala pang nakakaramdam, ngunit unti-unti na palang gumagalaw ang kapalaran niya. Tahimik, mabagal, ngunit tiyak. Mainit ang sikat ng araw sa labas ng terminal, pero sa loob ng departure area ng airport, malamig ang simoy ng aircon at mas malamig pa ang tingin ng mga tao kay Mang Eladio. Bago pa man siya makapasok sa check-in hall para linisin ang bahagi ng sahig na may natapong kape, narinig na niyang muli ang mga pamilyar na tawa ng mga batang empleyado. "Uy, ayan na naman si Kuya Mop. Akala mo kung sinong bida sa pelikula." Bulong ni Martin, isang bagong baggage coordinator na mayabang at mahilig sa branded na sapatos. "Grabe, luma pa rin sapatos niya. Para ng fossil yan. Nakakadiri," dagdag pa ni Krista. Receptionist na palaging nag-Facebook habang naka-duty, tahimik lang si Eladio. Dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang kariton, binunot ang map at tinungo ang bahagi ng sahig na madulas. Isang pasaherong babae na naka-heels ang muntik ng madulas, pero nasalag ito ni Eladio gamit ang sariling katawan. "Ingatan niyo naman, yung floor, papatayin niyo pa ako." "Imi? Akala mong babae habang inaayos ang Louis Vuitton niyang bag. Pasensya na po, ma'am. Nililinis ko na po." Mahinang sagot ni Eladio habang nagmumop ng mas maayos ang bag. Janitor lang pala, nakangiti pa, sabay tingin kay Eladio na kunwari hindi nila napansin. Siguro ayaw na rin niyang umuwi, dito na tumira sa terminal. Baka may kwarto to sa janitor's closet. Dagdag ng babae habang nagpupunas ng makeup, dumating ang isang supervisor na si Miss Mariel at tinanong kung bakit andun si Eladio. "I'm sorry, I can't assist with that request." Pero hindi na siya nagtatanim ng sama ng loob. Lahat ng ito pinalalagpas niya para sa kinabukasan ni Eliza. Pauwi na siya nang dumaan siya sa break room para kunin ang kanyang bag. Pagbukas niya ng pinto, narinig niya agad ang tawa ng 3 kabataang janitor na bagong hire. Nasa gitna ng mesa ang lumang larawan niya na pinikturan nila mula sa ID niya. "Guys, tingnan niyo to oh, parang si Tatay Mop, bigote pa lang, retro na." Sabay tawa ni Adrian, isa sa mga binatilyo. "Baka may VHS tato sa bahay. Classic Pinoy janitor." Dagdag pa ng isa. Natigilan silang lahat nang makita si Eladio sa pintuan. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya at dahan-dahang kinuha ang bag niya. Lahat sila natahimik pero walang humingi ng tawad. Pagka-uwi niya sa boarding house, binuksan niya ang maliit na dekandadong cabinet kung saan naroon ang mga sulat ni Eliza, ilang birthday cards at larawan nilang mag-ama. Kumuha siya ng isa at tinitigan ito habang nakaupo sa sahig. Si Eliza may hawak na medalya tapos ng grade 6. Nakayakap ito sa kanya, parehong pawisan pero masaya. "Anak, hindi ko sila papatulan. Hindi ko ibababa ang sarili ko. Ang mahalaga, makakabayad ako ng tuition mo sa susunod na buwan." Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ang mga mata. Kinabukasan, maaga na naman siyang dumating sa terminal. Habang nililinis ang men's restroom malapit sa departure gate, may pumasok na 2 empleyado ng airline. Parehong naka-uniform at may hawak na kape. Hindi nila alam na nasa loob si Eladio. "Hoy, alam mo bang yung janitor na si Eladio ang tagal na rito pero wala pa ring ipon? Sayang lang buhay niya," bulong ng isa. "Eh kasi mayabang eh. Tahimik lang pero feeling malinis. Hindi mo makausap, mayabang din yan. Di ba't minsan sinabihan yan ng HR na masyado raw proud sa trabaho niya?"
Paglabas ni Eladio mula sa kubikel, nagulat ang dalawa. Hindi siya nagsalita, tumingin lang siya sa kanila at lumabas, tuloy sa trabaho. Sa isang panig ng mundo, ang respeto ay tinatamasa. Pero para sa mga tulad ni Eladio, kailangan itong pagsikapan araw-araw at kahit anong gawin niya, may mga taong hindi kailanman makakakita ng kanyang tunay na halaga. Sa mundo kung saan sukatan ng pagkatao ay ang sapatos mo, ang uniforme mo at ang dalas mong ngumiti sa kamera, si Eladio ay isang anino. Walang pansin, walang pangalan, pero may pusong hindi matitinag. Hindi alam ng marami, ngunit bawat pagtawa sa kanya ay parang tagpas sa dignidad. Ngunit sa halip na madurog, pinipili niyang manatiling buo. Sa halip na sumagot, pinipili niyang manahimik. Dahil sa katahimikang iyon, unti-unting binubuo ang kwento ng isang taong lilindol sa mundo ng mga mapagmataas. Isang taong hindi kailanmang gumanti, pero sa tamang panahon, siya ang hindi nila kailanmang makakalimutan. Maaga pa lang ay gising na si Eladio. Tulad ng dati, 4:00 pa lang ng umaga ay nakalublob na siya sa malamig na tubig habang naglalaba ng lumang uniforme. Maingat niyang pinupunasan ng kwelyo, sinisigurong kahit papaano ay malinis ito. Wala siyang ekstrang set ng uniform, kaya kailangang pangalagaan ang nag-iisa niyang kasuotan. Pagdating sa terminal, dumiretso siya sa likod ng Gate 8 kung saan nakatalaga ang kanyang cleaning assignment sa araw na iyon. Karga nito ang isang leather briefcase at papel na may boarding pass. "Excuse me, sir." Mahinang bati ni Eladio. Napalingon ang matanda. Tila hindi nito mawari kung ano ang gagawin. "Are you okay, sir?" Tanong ulit ni Eladio sa simpleng Ingles na natutunan niya sa pagtrabaho sa airport. The man nodded slightly but looked around in confusion. I lost something. An envelope. Important." Napaisip si Eladio at agad na alala ang sobre sa kanyang bulsa. Inilabas niya ito at maingat na iniabot sa matanda. "This one, sir. I found it near the lavatory." The man's eyes widened. Tinanggap nito ang sobre at agad na binuksan. Tila may malaking kabigatan ang nawala sa mga balikat nito nang makita niya buo pa ang laman. "Merci." Habang inaayos niya ang mga panlinis, napansin niyang may nakausling puting sobre sa gilid ng basurahan sa loob ng male comfort room. Bukas ito, tila hindi sinadyang maiwan. Sa likod ng sobre ay nakasulat sa wikang Banyaga, marahil Pranses o Aleman, at may logo ng isang airline. Dahil sa matagal na niyang karanasan, alam ni Eladio kung gaano kahalaga ang anumang dokumento na makikita sa loob ng airport. Maingat niyang pinulot ang sobre at inilagay ito sa loob ng kanyang bulsa. Sa isip niya, hanapin na lang niya kung sino ang may-ari matapos linisin ang buong palikuran. Ilang oras ang lumipas at kasalukuyan siyang nagmomop sa labas ng VIP terminal nang may mapansing matandang banyaga na tila litong-lito. May edad na ito, nakasuit pero magulo ang buhok at parang kinakabahan. "Merci beaucoup." Bulalas ng matanda habang hawak-hawak ang kamay ni Eladio. "No problem, sir. I'm glad you found it." Sagot ni Eladio, bahagyang nahihiya. Hindi nagtagal ay may lumapit na interpreter at security personnel na pila matagal nang hinahanap ang matanda. Doon lamang nalaman ni Eladio na ang matandang kanyang tinulungan ay si Monsieur Albert Vernier, isang dating board chairman ng isang malaking airline na pagmamay-ari pa rin ng kanilang pamilya sa Europa. "Do you know who that is?" Bulong ng isang ground staff kay Eladio. "That's the man who built Aurovia Airlines from the ground up. Billionaire yan." Hindi na nagbigay ng reaksyon si Eladio. Hindi naman importante sa kanya kung sino ang natulungan niya. Ang mahalaga, ligtas po at nahanap ang kanyang sulat. Pero sa isip ng matanda, hindi iyon basta kabutihang loob. Ang sobre pa lang iyon ay may lamang mahahalagang dokumento ng kanilang board succession planning at mga sulat ng tagubilin para sa kanyang mga tagapagmana. Isang bagay na hindi pwedeng mawala sa kahit anong kadahilanan. Kinagabihan,
Habang nagpapahinga si Eladio sa likod ng supply room, may lumapit na airport staff at inabot sa kanya ang isang maliit na box na may kasamang sulat. Sir, pinabigay daw unang pasahero kanina. Yung matanda, iniwan niya ito bago sumakay ng eroplano papuntang Paris. Nag-aalangan man, tinanggap ni Eladio ang kahon. Pagbukas niya, nakita niya ang isang simpleng keychain na yari sa kahoy. May ukit na lumang eroplano at sa likod ay may nakaukit na maliit na tipik. Binasa niya ang kalakip na sulat. To the kind man who reminded me that honor still exists in places where most don't look, thank you for returning what most would have kept. May this keychain remind you that sometimes the smallest hands carry the heaviest truths. A.V. Hindi mapigilan ni Eladio ang mapangiti. Maaaring simpleng keychain lang ito para sa iba, pero para sa kanya, ito'y isang paalala na kahit janitor siya, may mga tao pa ring nakakakita ng halaga sa kabutihang loob. Kinaumagahan, suot niya ang keychain na iyon bilang palawit sa zipper ng kanyang lumang backpack. Nakita ito ni Tonyo, ang batang guard. Aba, bago yang palawit niyo, Mang Eladio. Galing sa anak niyo? Hindi, iho. Galing sa isang tao na mas matanda pa sa akin, pero tinuruan ako ng isang bagay na hindi kailanman nasasayang ang paggawa ng tama. Walang nakakaalam, ngunit sa simpleng insidenteng iyon ng pagbibigay ng sobre, isang matandang banyaga at isang tahimik na janitor ang nagtanim ng bagong koneksyon. Hindi pa batid ni Eladio, pero ang aksyon niyang iyon ay magiging mitsa ng isang serye ng pangyayari na magbabago sa takbo ng kanyang buhay at ng buhay ng ilan sa paligid niya. Mula sa isang basurang sulat na niligtas mula sa pagkalimot, isang bagong kabanata ang tahimik ng kumakatok sa kanyang mundo. Isang linggo ang lumipas mula nang ibigay ni Eladio ang sobre sa matandang banyaga. At sa pagitan ng paulit-ulit na mop, punas at pag-iwas sa mapanghusgang tingin ng mga tao, ay muling nagbalik ang kanyang araw-araw na katahimikan. Hindi na niya muling inisip ang tungkol sa keychain ni sa misteryosong pasahero. Para sa kanya, tapos na ang insidente at kailangan nang bumalik sa realidad. Ang mga maruming banyo, mapang-abusong staff at ang walang kasiguraduhang kinabukasan. Ngunit isang hapon, habang nagpapahinga siya sa isang sulok ng maintenance area, lumapit si Tonyo, ang batang security guard, dala ang isang puting sobre. Sir, may sulat po para sa inyo. Galing daw sa admin. Ang sabi, confidential. Napakunot ang noo ni Eladio. Ako? Bakit naman ako padadalhan ng admin ng sulat? Binuksan niya ang sobre at binasa ang nakasulat. You are cordially invited to attend the inaugural session of the Maintenance Excellence Program as our honorary participant. Your presence is requested at Conference Room B, 3rd floor, Admin Building, this Saturday at 9 a.m. Sa likod ng sulat, naroon ang pirma ni Monsieur Albert Vernier. Napalingon si Eladio sa paligid, parang may nanonood. Walang nagsabi sa kanya tungkol dito. At higit sa lahat, hindi niya alam kung bakit siya isasama sa isang programa ng mga executive. Sabado ng umaga, suot ang pinakalinis na uniforme at maayos na sapatos, umakyat si Eladio sa admin building. Unang beses niyang napasok ang gusaling iyon sa buong 20 taon ng serbisyo. Tahimik ang elevator at paglabas niya sa 3rd floor ay sinalubong siya ng receptionist. Good morning, Sir Eladio, right? Please, this way. Nakangiting yaya ng babae. Opo. Ako nga po si Eladio. Sigurado po kayo? Tanong niya habang maingat na humahakbang. Pagpasok niya sa conference room, tumambad sa kanya ang isang malawak na silid na puno ng mga dayuhang opisyal, ilang airport managers at mga tagapagsalita na halatang bihasa sa public speaking. Agad siyang nakaramdam ng pagkailang. Umupo siya sa pinakadulong upuan malapit sa pinto. Doon siya palaging komportable, sa gilid, sa likod, kung saan walang makakapansin. Habang nagpapatuloy ang orientation tungkol sa excellence in ground and facilities management, hindi maiwasang mapansin ng ilang participants ang presensya niya. Excuse me, do you know that there's a janitor in the room? Bulong ng isang lalaking puti sa kanyang seatmate. Maybe he's just here to clean the room. Biro ng isa.
Nang magsimula ang icebreaker activity, pinapili ang bawat isa na magpakilala at sabihin ang kanilang role. Nang tumayo si Eladio, halos lahat ay tumigil sa pag-type sa kanilang laptop. Ako po si Eladio Cruz. Janitor po ako dito sa airport. 25 years na rin. Ako po yung tinawag lang po nila, hindi ko po alam kung bakit. Tahimik ang silid. Ang iba, hindi malaman kung tatawa o maaawa. Ngunit isang lalaki mula sa harapan ang tumayo. Ang international representative mula sa Europe. Siya rin ang nagbukas ng sesyon. That man is the reason why we're holding this program. Sabi nito, sabay turo kay Eladio. He's the reason why I saw value in renewing our ground staff policies. You see a janitor, I see honor. Napalingon ang lahat kay Eladio na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng atensyon. Sa kabila ng lahat, mas gusto pa rin niya ang tahimik na mundo niya. Pagkatapos ng sesyon, habang kumakain ng merienda sa labas ng conference hall, nilapitan siya ng isang batang babaeng staff mula sa admin. Sir Eladio, napahanga po kayo ni Sir Vernier. Gusto po niyang makipag-meeting sa inyo privately next week. Meeting? Ako? Bakit naman ako kakausapin ng ganong kataas? Hindi po namin alam. Basta ang sabi niya, you represent something the modern workplace is missing. Dignity in the small things. Kinagabihan, habang nagpapahinga si Eladio sa maliit niyang kwarto, nakatulala lang siya sa kisame. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Para bang hinahatak siya sa isang mundong hindi niya pinangarap pasukin. Ngunit sa puso niya, isa lang ang layunin, mapatapos si Eliza. Lahat ng ito, bonus lang. Kinabukasan, habang nililinis niya ang lobby ng Terminal 1, may isang lalaking naglalakad na may hawak na tablet. Kinuhanan siya ng litrato mula sa malayo, tapos ay umalis ng walang imik. Kinagabihan, nakita niya sa group chat ng ilang empleyado ang larawang iyon. Caption, Meet the Ambassador of MOP, coming soon to your conference near you. Kasunod nun, nagsimula ng dumami ang mga bulong-bulungan. Ang iba'y kinukutya siya sa likod. Feeling VIP, mapapel, nagpaawa lang. May nagsabing pinapaboran lang daw siya dahil nakatsamba siyang nakatulong sa banyaga. Ngunit sa kabila ng lahat, tahimik pa rin si Eladio. Patuloy sa trabaho, hindi lumilihis sa ruta ng kanyang MOP. Hindi niya inangkin ang parangal. Hindi niya binago ang sarili. Ngunit sa bawat yapak niya sa loob ng terminal, unti-unti nang gumugulong ang mga mata ng kapalaran. Sa mundo ng pangungutya at inggit, may iilan pa ring naniniwala na ang katahimikan ay hindi kahinaan. At si Eladio, kahit hindi niya hiningi, ay nagsisimulang humakbang sa daang hindi niya alam na para pala sa kanya. Tahimik, ngunit makapangyarihan. Malayo, ngunit papalapit. Ang panahon ay tila lumilipas na lang nang hindi nararamdaman ni Eladio. Dumadalas ang kirot sa kanyang mga kasukasuan, lalo na tuwing madaling araw habang pinipiga ang mop o binubuhat ang mabibigat na timba ng tubig. Hindi niya masabi kung ito'y dulot ng pagod, ng lamig sa silid ng maintenance o ng mga taong tila walang ibang ginawa kundi maliitin siya. Isang araw, habang naglilinis siya sa labas ng arrival gate, bigla siyang napaupo. Parang mau kumalabit sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang tagiliran at pilit itinayo ang sarili, pero tila may bumigat sa kanyang katawan. Nakaalalay sa kanya si Tonyo na noon ay naka-duty. Mang Eladio, okay lang po ba kayo? Tanong ng binata, halatang nag-aalala. Oo anak, medyo sumakit lang tong tagiliran ko. Siguro na ipwesto ko lang ng mali yung likod ko kagabi. Pa-check up na po kayo? Huwag niyo pong tiisin, sabi ni Tonyo habang inaalalayan siya papunta sa gilid ng hallway para makaupo. Mumiti lang si Eladio, sabay hablot sa kanyang basang bimpo para punasan ang pawis sa noo. Wala to, tubig lang at konting pahinga, ayos na to. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi iyon basta pagod lang. Noong nakaraang linggo pa niya nararamdaman ang pananakit sa dibdib at nitong mga huling araw, dinadagdagan pa ito ng ubo at pagkahilo. Madalas din siyang nilalagnat tuwing gabi, pero wala siyang oras para magpatingin.
lalo na't may bayarin sa matrikula si Eliza. Nang sumunod na linggo, tumanggap siya ng sulat mula sa HR. Pagkabasa niya, natigilan siya, hindi lang dahil sa nilalaman, kundi sa epekto nito sa kinabukasan ng kanyang anak. Effective next payroll cycle, your compensation will be adjusted due to internal restructuring and budget optimization plans. Sa madaling salita, babawasan ang kanyang sahod, walang paliwanag, walang personal na abiso, basta na lang ibinaba. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ang dating kulang na ay lalo pang naging kapos. Paano pa siya makakabayad ng renta sa boarding house? Paano ang pagpapadala kay Eliza? Nang lapitan niya ang HR para magtanong, malamig ang sagot ng tagapamahala roon. Sir Eladio, sorry ha, pero part po kayo ng non-essential adjustment group. Lahat naman po naapektuhan, hindi lang kayo. Pero ma'am, 20 taon na po akong janitor dito. Kahit kailan hindi ako na-late, ni hindi pa ako nag-leave. Mahinahong tugon niya. I understand, pero ito na po ang policy ngayon. We'll keep your hours, pero bababa lang konti ang rate. Bumalik siya sa maintenance area na tila nawalan ng lakas. Doon niya naabutan ang ilang kabataang janitor na nagsasaya, nagvivideoke at nagtatawanan habang wala ang supervisor. Naku po, ayan na si Kuya Eladio. Magpapa-lecture na yan. Biro ng isa. Kuya, baka pwede naman kami muna ngayon. Tagal mo na rin pahinga ka na lang muna. Sabat ng isa pa. Tahimik siyang pumasok, kinuha ang kanyang daspan at walis. Hindi siya sumagot. Hindi siya nagreklamo. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti siyang nauupos. Hindi lang ng sakit sa katawan, kundi ng panlalamig ng mundo sa mga tulad niya. Kinagabihan, habang nasa boarding house at pilit sinusuri ang kanyang maliit na notebook ng budget, naramdaman niya na hindi na lang ito basta pagod. Parang may nilalabanang mabigat ang kanyang katawan. Tumayo siya para kumuha ng tubig, pero bigla siyang napatigil. Nagdilim ang paningin niya at sa isang iglap ay bumagsak siyang nakaupo sa gilid ng kanyang papag. Hindi pa ngayon. Kailangan pa ako magtrabaho. Kailangan pa ako ni Eliza. Bulong niya habang dahan-dahang bumangon. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, ay naroon na siya sa terminal. Pilit nilalabanan ang sakit. Pilit kinukumbinsi ang sarili na maaabot niya ang dulo ng buwan. Ngunit habang gumugugol ng lakas sa paglinis ng mga pasilyo, wala siyang kaalam-alam na pinapanood siya ng ilang staff mula sa itaas ng escalator. Isa na roon si Miss Rita, ang mataray at mayabang na supervisor sa operations team. Pabigat na talaga yung matanda na yan. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon nandito pa, sabi ni Miss Rita habang nagkakape. Alam mo, mas okay pa kung siya na lang ang mag-voluntary leave. Wala namang silbi. Kahit i-demote mo yan, hindi magre-reklamo. Sagot ng tasamahan niya. Hindi pa tapos ang araw, pero ramdam na ni Eladio na tila may paparating na bagyo sa buhay niya. Hindi ulan, hindi lindol, kundi ang unti-unting pagguho ng mundo na ilang dekada niyang itinayong tahimik. Isa-isang natatapyas ang kanyang lakas. Dignidad at respeto mula sa mga taong ni minsan ay hindi naman talaga tumingin sa kanya bilang tao. Ngunit sa gitna ng paghihigpit ng panahon, nananatiling matatag si Eladio. Kahit ang katawan niya ay tila kumakalas na, ang paninindigan niya ay buo pa rin. Hindi niya kailanman isinuko ang prinsipyo niyang dapat tapusin ang trabaho bago umuwi. Hanggat kaya pa niyang itulak ang mop, hanggat kaya pa niyang humawak ng walis, hanggat kaya pa niyang ngumiti, kahit walang pumapansin, lalaban siya. Hindi para sa papuri, kundi para sa anak niyang hindi niya maaaring biguin. 2 linggo ang lumipas mula nang bawasan ang sahod ni Eladio. Hindi pa man siya nakababangon sa matinding pagkabigla, ay sunod-sunod pa ang mga pasaring sa kanya ng mga kapwa staff. Ang dating katahimikan na kanyang pananggalang ay unti-unti nang binabasag ng mga mapanghusgang bulong sa paligid. Ngunit kahit pagod, kahit halos hindi na makalakad tuwing gabi, nagpatuloy pa rin siya. Isang hapon, habang naglilinis sa gilid ng conference hall sa Terminal 2, nilapitan siya ni Miss Liza, isang matandang sekretarya mula sa executive office. May dala itong sobre na puti at may embossed na logo ng Aurovia Airlines. Sir Eladio, malumanay na tawag ng babae. May invitasyon po para sa inyo.
Galing sa opisina ni Mr. Vernier. Napatingin si Eladio. Agad na natigilan. Ako to ba? Sigurado po kayo? Tumango si Miss Liza. Opo, personal po kayong inimbitahan ni Sir. May dinner gathering po raw sa private hangar ng Aurovia bukas ng gabi. Gusto po niya kayong nandoon. Pagka-uwi niya sa kanyang boarding house, hindi mapakali si Eladio. Binuksan niya ang sobre at binasa ang imbitasyon. Eleganting nakaimprenta ang mga letra. A night of gratitude, honoring silent service. You are cordially invited to join us in an evening of appreciation. Dress code, smart casual. Location, Hangar 4, Aurovia Private Terminal. Date, Saturday, 7 p.m. Hindi niya alam kung paano magbibihis. Wala siyang maayos na damit maliban sa lumang polo at pantalon na ginamit pa niya noong graduasyon ni Eliza sa high school. Pumunta siya sa isang ukay-ukay sa gilid ng kalsada at bumili ng simpleng polo na kulay bughaw. Kahit masikip sa dibdib, wala na siyang ibang pagpipilian. Sabado ng gabi, habang papalapit si Eladio sa Hangar 4, ramdam niya ang kaba. Sa paligid, puro mamahaling sasakyan ang nakaparada. Sa loob, may mga waiter na nakataksido, may mga banda na tumutugtog ng klasikong musika at mga bisitang nakabarong at mestida. Nang makapasok siya, parang ayaw niyang tumuloy, ngunit hinarap siya ng isang lalaki sa itim na suit. Name, sir? Eladio Cruz po, sagot niya, halos pabulong. Binuksan ng lalaki ang listahan, ngumiti at sabay sabing, "Ah, yes, you're our special guest tonight, Mr. Cruz. Please, this way." Na makapasok siya sa loob, halos lahat ay napalingon. Isang lalaking may edad, nakayuko ang likod, nakasuot ng masikip na polo at mumurahing sapatos, halatang hindi nababagay sa marangyang lugar. Ngunit hindi siya inalalaya ni Monsieur Vernier para mapahiya. Sa halip, lumapit ito at siya mismo ang sumalubong. "Eladio, my friend," sabi ng matanda, habang tinatapik ang kanyang balikat. "You came, that makes me happy. I almost didn't. I'm not used to this kind of place," sagot ni Eladio, nahihiyang nakatingin sa mga mamahaling lamesa. "But this place was made for people like you tonight. Come, sit with me." Inupo siya ni Vernier sa isang lamesa malapit sa gitna. Sa paligid, may mga mata na nakatingin sa kanila. Mga opisyal, mga staff, at ilang senior executives ng kumpanya. Tahimik ang ilan, halatang nagtatanong sa isip kung sino ang matandang ito na parang espesyal sa paningin ng kanilang chairman. Pagdating ng program proper, tumayo ang tagapagsalita at sinimulan ang seremonya. "Tonight, we honor the unseen, the hands that mop the floors, that open the gates, that keep this world turning while others sleep." Biglang ipinasok ang pangalan ni Eladio sa screen. May kasamang larawan niya habang naglilinis. "Our honoree, Mr. Eladio Cruz, has worked for 25 years in silence. Today, we break that silence." Umalingangaw ang palakpakan. Si Eladio hindi makatingin sa kahit kanino. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Hindi siya sanay sa ganito. Hindi siya sanay purihin. Sa gilid ng silid, may mga staff na kilala niya, kasama sa airport. Pero hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Makalipas ang programa, habang kumakain ng simpleng meal sa mesa, may ilang tauhan na lumapit kay Eladio. "Sir Eladio, idol po talaga namin kayo," sabi ni Alan, isang dating utility staff. "Hindi po namin alam na ganito pala ang tingin sa inyo ng chairman," sabi pa ng isa. Ngunit hindi lahat ay masaya. Mula sa di kalayuan, pinapanood siya ni Miss Rita, ang supervisor na dating tumutuligsa sa kanya. Nakataas ang kilay, hindi makapaniwala. "Hindi ko maintindihan. Janitor lang yan. Bakit parang VIP?" Bulong niya sa kaibigan. Kinabukasan, kumalat na sa internal email ng kumpanya ang larawan ni Eladio na kasama si Mr. Vernier. May caption itong, "Integrity wears no rank." Maraming nagtaka, maraming humanga, at may ilan ding nagalit. Ngunit para kay Eladio, isa lang ang mahalaga. Nakita siya hindi bilang janitor, kundi bilang tao. Umalis siyang tahimik mula sa hangar.
Habang naglalakad pa uwi, suot pa rin ang masikip na polo. Tangan ang maliit na gift bag na iniabot sa kanya bilang souvenir. Walang kasamang pera, walang bonus, pero ang respeto, ang titig ng paggalang ng mga taong dati lumalait sa kanya, iyon ang hindi niya kailanman inaasahan. At sa gabing iyon, habang pauwi sa boarding house, hindi niya mapigilang mapaluha, hindi dahil sa tuwa lamang, kundi dahil sa pagod, sa lungkot, at sa tahimik na tagumpay na ngayon lang niyang naramdaman sa buong buhay niya. Habang unti-unting kumakalat ang kwento ni Eladio sa loob ng airport, kasabay rin nitong lumalalim ang selos at pagkainis ng ilang taong sanay na sila ang tinuturing na mahalaga. Isa sa kanila, si Miss Rita Manalastas, ang operations manager na kilala sa pagiging mataray, mataas ang pride, at may likas na pagtingin na ang hierarchy sa trabaho ay hindi dapat nilalabag. Para sa kanya, ang isang janitor ay kailanman hindi dapat inuupong katabi ng chairman ng isang international airline. Grabe janitor na, bida pa sa newsletter. Tahimik lang, pero masipag, sagot ni Adrian, isa sa mga utility staff. Hindi ba't minsan nagpapahinga siya kahit hindi break time? Tanong ni Rita, nakatitig. Ma'am, minsan po, pero siguro pagpagod lang. Ganun naman po yata talaga sa edad niya. Sagot ni Adrian, halatang nag-aalangan. Isinulat ni Rita ang mga obserbasyon at ginawa itong report. Pinangalanan niyang Behavioral Deviations in Lower Staff at isinumiti ito sa HR na may layuning mawarningan si Eladio at maibaba ang kanyang credibility. Kasabay nito, ginamit ni Rita ang kapangyarihan niya bilang supervisor upang pabagsakin si Eladio. Sa ibang paraan, mga schedule na sunod-sunod na walang pahinga, pinagsasabay-sabay ang linisin at madalas na pinapareport sa ibang terminal kahit wala namang espesyal na kailangan. Sir Eladio, tawag na assistant ni Rita isang umaga. Pinapapunta po kayo ni ma'am sa Terminal 1. May spilled oil daw sa Gate 3. Pagdating niya roon, wala naman palang aksidente. Nakangiti pa ang ilang staff at may isa pang palihim na kumukuha ng video habang naglilinis siya. Pasensya ka na kuya, sabi kasi ni ma'am linisin mo raw agad. Wala naman pala, bulong ng isa. Hindi na sumagot si Eladio. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa trabaho. Sa likod ng lahat ng ito, patuloy pa rin ang pangungutya ng ilang empleyado. Sa group chat ng mga junior managers, may nag-post ng meme. Isang cartoon janitor na may corona sa ulo, may caption na King of the Mop, soon to rule the skies. Habang tumatawa ang ilan, may ilan na ring nagsisimulang magtaka kung bakit tila sobra ang pinupuntirya kay Eladio. Ngunit ang iba, takot o tamad para magsalita. Isang hapon, nadatnan ni Eladio ang kanyang locker na bukas. Wala namang nawawala, ngunit may sulat na isiniksik sa ilalim. Hindi lahat ng mabait dapat pinapaburan. Minsan ang sobrang tahimik, ginagamit lang ang awa para umangat. Ingat ka. Hindi niya alam kung kanino galing, pero alam niyang may ibig sabihin yun. Muli, hindi siya nagsumbong. Hindi siya lumapit sa HR. Sa halip, mas lalo niyang tinutukan ang trabaho. Ang mop ay mas malinis, ang salamin ay halos kumikintab, at ang mga palikuran ay parang laging bago. Baka bukas may monumento na siya sa entrance ng terminal. Sarkastikong bulong niya sa co-supervisor niyang Arnel habang iniikot nila ang administrative office. Baka kasi totoong may nagawa siya, sagot ni Arnel, bagamat may halong pag-iwas sa galit ni Rita. Magawa? Mabait lang ang matandang banyaga, kaya siguro naawa sa kanya. Pero tayo ang nagpapatakbo ng airport. Tayo ang nagpupuyat para ayusin ang flights. Pero siya, walis, mop, smile, VIP na agad. Mula noon, nagsimula nang magsagawa si Rita ng tahimik ngunit sistematikong pagputol sa reputasyon ni Eladio. Una, pinatawag niya ang ilang empleyado mula sa maintenance department at tinanong ang opinyon nila tungkol. Isang araw, sinadya ni Rita na dumaan sa lugar kung saan naglilinis si Eladio kasama ang ilang bagong trainee.
O ayan ha, mga bata. Yan ang example ng pangarap na hindi umusad. Janitor pa rin kahit halos senior citizen na. Sabay tawa habang nakatingin kay Eladio. Ma'am, bulong ng isa sa trainees. Hindi po ba siya yung sinama sa dinner party ng chairman? Pabibo lang yon. Galing sa probinsya, umepal sa Banyaga. Ayun, instant VIP. Pero tandaan nyo, isang linggong usapan lang ang awa. Balik pa rin sa tunay na mundo. Nagkatinginan ang ilan. Si Eladio, patuloy lang sa pagpuna sa bintana. Tila walang naririnig. Sa araw na iyon, nagsimulang pumatak ang ulan. Habang naglilinis sa labas ng arrival area, nakatanggap si Eladio ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Hello? Mr. Cruz? Sabi ng babae sa kabilang linya. This is Amelia, assistant to Mr. Vernier. He would like to see you next week. He said it's regarding an upcoming event that will involve you personally. He's preparing something big. Natigilan si Eladio. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon. Ngunit sa gitna ng ulan, habang hawak ang cellphone at nakatingin sa madilim na langit, ramdam niyang may paparating muli. Isang pagkakataong hindi niya hinihingi at maaaring isang pagsubok rin kung gaano katibay ang kanyang pananahimik. Hindi alam ni Rita, ngunit sa kagustuhan niyang ibagsak ang isang taong hindi naman nakikipaglaban, ay unti-unti na niyang hinuhukay ang sarili niyang bangin. Dahil ang katotohanan, gaya ng tubig, anumang pilit mong takpan ay unti-unting aagos. At si Eladio, sa kanyang katahimikan, ay paparating na ang sandaling hindi niya kailaman hiningi. Ngunit tiyak na hindi malilimutan ng sino mang makasaksi. Hindi pa rin makapaniwala si Eladio habang nakaupo sa tabi ng kanyang lumang electric fan sa boarding house ng gabing iyon. Nasa harap niya ang isang opisyal na liham mula sa opisina ni Mr. Vernier na ipinadala mismo ng isang uniform staff sa terminal kanina lamang. Hindi niya ito mawari sa simula, ngunit habang binabasa niya ang bawat linya, unti-unting umangat ang kanyang kilay. Inimbitahan siyang sumama sa isang special recognition flight, isang seremonya raw na isinagawa ng kumpanya bilang pagtanaw ng respeto sa mga kawani ng maintenance team at siya ang magiging pangunahing panauhin. Akala niya ay ordinaryong event lang, ngunit ang titulong nasa sulat ay hindi niya malimutan at Tribute Flight for Silent Heroes honoring Mr. Eladio Cruz. Hindi siya makatulog sa buong gabi. Naghanda siya ng kanyang lumang polo, pinlansa ang luma niyang pantalon at pinakintab ang sapatos gamit ang lumang floor wax na ginagamit niya sa airport. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina para kumpirmahin ang detalye. Doon siya sinalubong ng ilang empleyadong hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Oh, VIP ka na pala, Eladio. Congrats!" Malamig at sarkastikong bati ni Rita habang hinihintay siya sa tapat ng HR office. "Hindi po ako sigurado kung bakit may ganito, ma'am. Pero kung para sa kumpanya, ayos lang naman po," sagot ni Eladio habang pilit ngumiti. Nang sumapit ang araw ng flight, sinalubong siya ng isang bus na may logo ng airline. Pagkarating sa private terminal, isang lalaki ang lumapit sa kanya at sinamahan siya sa check-in lounge. Naroon na rin ang ilang piling pasahero, mga kilalang tao, ilang vlogger at ilang senior staff ng airport. Pagpasok sa loob ng eroplano, pinaupo siya sa gitna ng business class. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Halos hindi pa siya nakasakay ng eroplano sa buong buhay niya. Ang pinakamatagal na biyahe niya ay ang 3 oras na bus mula Lucena patungong Maynila. Ngayon, narito siya sa isang state-of-the-art na Airbus. May mga kamera at spotlight pa sa paligid. "Ito ba si Kuya Janitor?" Bulong ng isang babaeng vlogger sa kasama niyang lalaki. Special flight daw para sa kanya? Oo, baka gusto nilang gawing viral. Yung tipong from mop to sky na content, natatawang sagot ng lalaki. Pinakilala ng isang announcer si Eladio habang hawak nito ang mikropono. "Ladies and gentlemen, we welcome a man of humility, a symbol of integrity, our honoree, Mr. Eladio Cruz." Nagpalakpakan ang ilang pasahero, ngunit halata sa tono ng iba ang pagka-plastic.
May halong tawa, may nagtataas ng kilay. Sa isang sulok, may mga kamera na palihim na sumusubaybay sa reaksyon ni Eladio habang pinapaupo sa gitna. Habang nakaupo, biglang may isang lalaking pasahero na nag-abot ng tissue sa kanya. "Kuya, baka kailangan mo to. Alam naming hindi ka sanay dito." Sabay tawa. Sumunod ang iba. May nagtapo ng candy sa sahig malapit sa kanyang paa. May umubo malakas sa likod niya. At may kumuha ng selfie habang may caption na "Flight Janitor Goals." Sa likod ng lahat ng ito, nakatayo si Rita. Suot ang itim na blazer, hawak ang clipboard at halatang siyang nangunguna sa buong event. Sa isip niya, ito na ang pagkakataong iparamdam kay Eladio kung saan siya talaga nararapat. "Good job, Eladio," aniya habang lumapit. "Ngayon, mararamdaman mo kung gaano ka pinapahalagahan. Sana proud ka." Hindi sumagot si Eladio. Nakatitig lang siya sa bintana habang pinapanood ang dahan-dahang pag-alis ng eroplano mula sa runway. Paglipas ng ilang minuto, in-announce ng flight captain na magkakaroon ng simpleng recognition program sa loob ng cabin. May ibibigay daw na maliit na token of appreciation at kakanta pa raw ang mga flight attendants bilang tribute. Habang nangyayari ang lahat ng ito, may cameraman na umiikot. Itinutok ang lente kay Eladio habang nakaupo. Parang sinusubukang kuhanan ang reaksyon niya. Hinihintay siyang maiyak, matuwa o matulala. Ngunit wala. Hindi siya gumalaw, hindi siya ngumiti. Tahimik lang. Sa bandang hulihan ng eroplano, may isang banyagang pasahero na matagal nang nakatitig sa kanya. May edad ito, tahimik at nakasuot ng simpleng coat. Tumayo ito nang magsimula ang seremonya at dahan-dahang lumapit kay Eladio. Doon lamang nang iba ang timpla ng buong eksena. Paglapit ng matanda, walang sabi-sabi itong yumuko at hinalikan ang kamay ni Eladio sa harap ng lahat. "You are not just the janitor," wika nito. "You are my friend, the one who helped me when I was lost. And today, they will all know who you really are." Tumahimik ang buong eroplano. Isa-isa, nagsimulang manlaki ang mata ng mga nakapaligid. Ang lalaking iyon, siya pala si Monsieur Albert Vernier, Chairman Emeritus ng Orovia Airlines, ang tunay na may-ari ng airline na sinasakyan nila. "Let me tell you a truth," patuloy ni Vernier habang nakaharap sa lahat. "This man returned to me something more valuable than money. He showed me honor in a place full of pride. He didn't know who I was, but I saw him and now you will too." Nabigla si Rita. Halos mabitawan niya ang clipboard. "Sir, I thought you were already back in Europe?" "I never left. I stayed because I wanted to see how this man would be treated." Ang mga pasaherong kanina'y tumatawa, ngayon ay tahimik na. Ang mga kamera ay bumaba. Ang mga staff hindi makatingin ng diretso. At si Eladio tahimik pa rin. Pero sa loob niya may isang bagay na ila gumaan. Hindi dahil ipinahiya ang mga umalipusta sa kanya, kundi dahil sa unang pagkakataon, may tumindig para sa kanya sa harap ng lahat. Habang lumilipad ang eroplano sa ulap, hindi nila alam na sa katahimikan ng isang matandang janitor, isang leksyon ng dangal ang unti-unting lumulutang, mas mataas pa sa anuman sa buong flight. Hindi pa rin mapapaniwala ang mga pasahero sa loob ng eroplano sa eksenang nasaksihan nila. Ang akala nilang palabas para sa social media, para lang sa content o para sa corporate branding ay naging isang leksyon ng tunay na kababaang loob. Tahimik na nakaupo si Eladio habang nakayuko ang mga taong dati tumatawa sa kanya. Pagkatapos ng pagsalita ni Mr. Vernier, walang nangahaspang magsalita. Tumayo ito, inakbayan si Eladio at ginala siya sa harap. Inanyayahan niya itong tumayo sa gitna ng eroplano habang isa-isang lumapit ang mga staff ng airline at ilang pasahero upang makipagkamay, humingi ng tawad o magbigay ng papuri. Pero si Eladio, sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tahimik. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagpasalamat,
Hindi rin siya tumanggap ng papuri ng mayabang na muka. Hindi niya pinalakpakan ng sarili. Nakatitig lang siya sa mga mata ng bawat isang lumapit. Tumango ng marahan at saka muling umupo. Sir Eladio, wika ng isang matandang piloto habang iniabot ang maliit na commemorative pin ng airline. I have been flying for 40 years, but this is the first time I felt ashamed sitting in the cockpit while a man of true honor sat behind. Hindi na sumagot si Eladio. Tinanggap ang pin, inilagay ito sa kanyang bulsa at tumitig sa labas ng bintana. Sa likod, nakayuko si Miss Rita. Hindi siya makapagsalita. Pakiramdam niya'y nalunok niya ang buong eroplano sa hiya at takot. Alam niyang hindi iyon ang katapusan. Lalo nang tinawag siya ni Mr. Vernier sa business class. Kasabay ang ilang matataas na opisyal ng airline. Miss Manalastas, malamig ngunit matatag ang tono ng matanda. I have reviewed everything, from the photos, videos, and reports. I trusted you to evaluate people fairly. But you failed. Sir, I thought you thought wrong. And you let your pride ruin the values this company stands for. I created this airline from nothing, not with pride, but with service. Today you showed me what I don't want my company to become. Hindi na nakapagsalita si Rita. Namutla siya habang pinapaupo sa isang sulok. Hindi ito sinisigawan, hindi pinapahiya. Pero ang tatahimikang iyon, mas malalim, mas mabigat, mas masakit kaysa sa alinmang sermon. Paglapag ng eroplano sa airport, sinalubong si Eladio ng ilang media representatives at corporate staff. Hindi ito scripted, hindi ito planned press conference. Natural lang ang naging takbo ng pangyayari at naging inspirasyon ito sa loob mismo ng organisasyon. Ngunit sa halip na sabihing oo sa mga alok ng interview, inilihis ni Eladio ang usapan. Hindi po ako artista. Hindi rin po ako tagapagsalita. Gusto ko lang pong bumalik sa trabaho ko, ani Eladio, habang pilit lumulusot sa crowd. Pero bago siya nakabalik sa kanyang area ng trabaho, tinapik siya ng isa sa mga assistant ni Mr. Vernier. Sir Eladio, Mr. Vernier would like to speak with you privately. Inihatid siya sa isang opisina sa loob ng airline headquarters. Doon ay tahimik na naghihintay si Vernier. May hawak na dokumento sa kanyang mesa. Eladio, I stayed here for one reason. I wanted to see the soul of this place before I returned to Europe. Tumango lang si Eladio. Hindi niya pa rin alam kung bakit siya naroon. Hindi niya gustong iangat. Hindi rin siya naghahangad ng kapalit. I saw your humility, your silence. And I realized, silence is not absence. It is depth. Hinila ni Vernier ang isang folder mula sa kanyang desk. I will be retiring. This company will be passed to someone else, someone younger. But I want to leave something behind, something you can help preserve. I want you to become an advisor to the new CEO. Not for position, not for power, but to protect what this place forgot. Dignity. Natigilan si Eladio. Advisor, sir? Ako? Yes. It's not about business advice. It's about reminding people that this place started with hands like yours. Would you accept it? Hindi agad sumagot si Eladio. Tinitigan niya ang matanda, saka muling ibinalik ang tingin sa sahig. Sir, ako po'y simpleng tao lang. Wala akong alam sa mga ganitong bagay. Exactly, tugon ni Vernier. Because power can be learned, but dignity, that is rare. Hindi alam ni Eladio kung paano sasagutin. Pero sa mga mata ni Vernier, nakita niya ang sinseridad na matagal na niyang hindi nakita sa mga opisyal ng kumpanya. Hindi ito awa, isa itong pagkilala. Lumabas siyang tahimik mula sa opisina. Hindi siya nagpaalam sa media. Hindi siya nagpost sa social media. Tahimik lang siyang sumakay ng jeep pauwi sa kanyang boarding house. Dala ang isang sobre ng liham ng appointment at ang commemorative pin sa kanyang bulsa. Pagdating niya sa kwarto, tinanggal niya ang sapatos, naupo sa papag at tinitigan ang sulat. Sa wakas, tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa bigat ng lahat ng tiniis. At sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng ulan sa labas ng bintana,
Umalingaw-ngaw ang isang malinaw na mensahe. Hindi kailanman dapat ipagmalaki ang tungkulin, kundi ang paraan ng pagtipad nito at ang katahimikan ng isang taong tapat. Yon ang tunay na ingay na kailanmay hindi malilimutan. Sa mga sumunod na araw, naging laman ng usap-usapan sa buong paliparan ang hindi inaasahang pag-angat ni Eladio, isang taong halos hindi pinapansin noon na binabastos, tinatawanan at pinangungunahan ng panghuhusga. Ngayoy ginagawaran ng tiwala, hindi ng kung sino lang, kundi ng mismong may-ari ng airline. Tahimik pa rin si Eladio kahit pa abala na ang ilang media sa paghahanap sa kanya para sa panayam. Mas pinili pa rin niyang magtungo sa kanyang karaniwang ruta sa terminal. Bitbit pa rin ang mop at timba, kahit sinabihan na siyang hindi na niya kailangang magtrabaho bilang janitor. Ayos lang po ako dito. Dito ako nagsimula. Hayaan niyo muna akong tapusin ang mga naiwan ko. Iyon lang ang palaging sagot niya kapag pinapaalalahanan na siyang may bago na siyang tungkulin. Ngunit habang iginagalang na si Eladio ng mas nakararami, may isa pa ring taong hindi matanggap ang lahat, si Miss Rita. Simula nang mangyari ang eksena sa eroplano, halos hindi na siya pinapansin ng mga kapwa-opisyal. Ang mga dating nagbibigay sa kanya ng respeto ay umiiwas ng tingin. Sa mga meeting, kahit naroon siya, wala nang nagtatanong ng opinyon niya. Isa-isang nawala ang impluensya niya. Tila siya na ang bagong multo ng opisina. Isang araw, pinatawag si Rita sa main office ng Aurovia para harapin ang opisyal na investigasyon tungkol sa mga reklamo at asal niya bilang supervisor. Nang makarating siya sa conference room, nandoon ang ilang miyembro ng Ethics Committee, kasama rin ang HR Head at Legal Counsel. Miss Manalastas, bungad ng tagapangasiwa. May ilang reklamo na ang naipon laban sa inyo hinggil sa pang-abuso ng kapangyarihan, diskriminasyon sa ranggo ng empleyado at sadyang paninira ng reputasyon ng ilang kasamahan. Meron tayong mga report, screenshots at mga testimonya. Hindi totoo ang mga yan. Hindi po siya ang gumamit, Miss Manalastas. Tayo ang nagdesisyong gamitin ang kapangyarihan niyo upang saktan ang taong tahimik lang na nagtatrabaho. Matigas na tugon ng ethics officer. Habang bumibigat ang investigasyon, tila unti-unting nauupos si Rita sa kanyang silya. Ang mga sandaling siya ang pinakakatautan sa buong opisina. Lahat ng iyon ay tuluyang naglaho. Sa dulo ng investigasyon, pinagpahinga siya ng walang bayad habang isinasaayos ang desisyon sa kanyang kaso. Samantala, sa ibang bahagi ng kumpanya, iniulat ni Mr. Vernier sa mga shareholder ang kanyang plano sa pag-alis at ang pagpili ng bagong CEO. Sa harap ng board ay pinakita niya ang isang short video presentation, isang dokumentaryo tungkol kay Eladio. Ang voice-over, "Eto Eladio Cruz, a man of silent service. While others built towers with voices, he built dignity with silence. Today, he is not just a janitor. He is the mirror of who we truly are." Lahat ng opisyal sa silid ay hindi makakibo. Sa pagtatapos ng video, pinatayo si Eladio at niyakap ni Mr. Vernier. "I am not giving him power, I am giving him space. A space to remind us that this company started from the ground and we should never forget to look down with respect." Matapos ang pagpupulong, kinausap siya ni Vernier ng sarilinan. "Eladio, you may think this is all too much. But understand, this isn't about praise. This is about balance. People at the top tend to forget the bottom. You will help them remember." "Hindi po ako sanay sa mga ganitong lugar, sir." Mahinang sagot ni Eladio. "Then that's exactly why you're the right man for this." Lumipas ang ilang linggo. Dumami ang mga pagbabago sa airport. Pinataas ang sweldo ng mga janitor. Inayos ang sistema ng grievance reporting at isinama si Eladio sa board ng Ethics and Employee Dignity. Minsan habang dumadaan siya sa terminal, nakita niya si Rita na tila wala ng pwesto. Nakaupo ito sa customer lounge, nakayuko, mukhang pagod at basang-basa ng luha. Hindi lumapit si Eladio. Pero nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi ito tumingin ng masama. Tumingin lang siya ng diretsyo, ngumiti ng bahagya at tumango. Walang sinabi si Rita.
Wala ring sinambit si Eladio. Ngunit ang tingin na iyon ay mas malalim pa sa sermon. Isang tinging nagsasabing, hindi mo kailangang gumanti para manalo. Lahat ng yan, gawa-gawa lang ng mga inggit sa akin. Mariing pagtanggi ni Rita. Naninigas ang muka. Ngunit inilapag ng legal officer ang ilang ebidensyang dokumentado. Screenshots ng chat group kung saan nagmula ang meme tungkol kay Eladio. Mga videos ng scripted flight event at isang signed statement ng ilang janitor na nakasaksi kung paano ito inutusan ni Rita na linisin ang hindi namang maduming bahagi ng airport para lang mapagod ito at mapahiya. Mayroon ding CCTV footage kung saan narinig kayong nagsalita ng mapanirang salita laban kay Mr. Cruz. Ito po ay kasamang ipinasa ni Mr. Vernier mismo. Dagdag ng HR head, siya ang may kasalanan. Ginamit niya ang pagiging mabait niya para paawain kami. Ginamit niya kami para umangat siya. Tili ni Rita, hindi na kayang itago ang galit. Sa katahimikang iyon, sa gitna ng paliparan na laging abala, umalingaw-ngaw ang pinakamalakas na leksyon na ang dangal kapag pinanatili ay kayang baligtarin ang mundo at ang tahimik na pagbangon ay siyang pinakamataimtim na tagumpay. Sa mata ng karamihan, tila isang simpleng pagkilala lang ang nangyari kay Eladio. Isang aksidente ng kapalaran, isang kuwento ng swerte at kabutihang loob. Ngunit sa likod ng katahimikan ni Don Alberto Vernier, may mas malalim at mas matagal nang nakahandang plano. Isang matagal na estratehiyang kanyang pinanday upang baguhin ang kultura ng kanyang airline bago tuluyang iwan ang pamumuno nito. Sa edad nitong mahigit 80, batid ni Don Alberto na ang panahon niya bilang pinuno ay malapit nang matapos. Ngunit higit pa sa kita at palipad ng eroplano ang iniwan niya sa industriya, ang kanyang prinsipyo. At sa mga nakalipas na taon, napansin niya ang unti-unting pagkabulok ng sistemang kanyang itinayo. Mga empleyadong nabubuhay sa titulo, mga opisyal na pinahahalagahan ang papel kaysa sa serbisyo, at isang organisasyong lumalayo sa kanyang orihinal na pananaw. Pag gusto mong kilalanin ang tunay na kaluluwa ng kumpanya mo, hanapin mo ang taong walang boses sa mesa. Wika niya isang gabi habang kausap ang kanyang matagal ng assistant na si Amelia. Sir, kaya po ba ninyo sinadyang manatili rito sa Pilipinas? Tanong ng babae habang inaayos ang mga papeles. Tumango si Don Alberto, sabay titig sa bintana ng kanyang pansamantalang tirahan sa Pasay. Nang makita ko si Eladio, ang kilos niya, ang katahimikan niya, ang paninindigan niya, alam kong nahanap ko na ang barometro ng kaluluwa ng kumpanya ko. Sa mga sumunod na linggo, isinagawa ni Don Alberto ang kanyang plano. Hindi alam ng karamihan, ngunit matagal na pala niyang pinag-aaralan ang dynamics ng airport branch na ito, mula sa behavior ng middle management, performance ng frontline staff, hanggang sa mga confidential HR complaints na natabunan ng bureaucracy. Gamit ang insidente ng naiwang sobre, sinadya niyang sukatin kung paano makikitungo ang mga empleyado sa isang hindi kilalang matanda. At sa oras na iyon, si Eladio lamang ang tumindig sa gitna ng kabastusan at kapabayaan. Ang kanyang simpleng pagtulong, walang hinihinging kapalit, ay naging mitsa ng mas malawak na pagsusuri. Isang komiteng lihim na pinangunahan ni Don Alberto ay nagtala ng mga pangalan ng mga empleyadong tapat, ng mga umaabuso sa kapangyarihan at ng mga nananahimik lamang sa harap ng kamalian. Sa bawat aray na lumilipas, ginamit niya ang Project Honor Test para ilagay sa eksaminasyon ang mismong puso ng organisasyon. Si Eladio ang sentro ng lahat, ngunit hindi niya ito sinabi sa kahit na sino dahil gusto niyang makita kung sino ang tunay na lalaban, sino ang magmamatyag lang, at sino ang uutay-utay ng dangal ng iba para umangat. Matapos ang ilang buwang pagmamanman, ipinatawag niya ang Board of Directors at isinapubliko ang kanyang findings. I built this company on the shoulders of men like Eladio, aniya sa isang pulong. But what I see now
are people using others' backs as steps instead of standing with them. Mula sa dokumento ng kanyang committee, naglabas siya ng 40 pangalan ng mga empleyado na inirekomendang i-retrain, 2 taong dapat suspindihin at 6 na dapat tanggalin. Kasabay nito, inilabas niya ang listahan ng mga empleyado mula utility staff hanggang sa mga gwardya na dapat bigyan ng pagkilala at dagdag na benepisyo. Sa lahat ng ito, isa lang ang hindi nakaalam, si Eladio mismo. 1 linggo matapos ang pagpupulong, habang nagwawalis siya sa gilid ng VIP lounge, nilapitan siya ni Amelia. "Sir Eladio," sabi nito, may dalang isang makapal na folder. "May ipinapabigay po si Mr. Vernier. Confidential po ito, pero babasahin niyo raw pag uwi niyo sa boarding house." Walang imik si Eladio. Kinuha lang niya ang folder, tinanguan ang babae at saka muling bumalik sa pagwawalis. Pag-uwi niya ng gabing iyon, matapos maligo at kumain ng sinangag at tuyo, binuksan niya ang folder. Doon niya nabasa ang buong katotohanan, ang buong lihim na operasyon ni Don Alberto, at kung paanong siya, ang tahimik at matagal ng janitor, ay ginamit bilang modelo sa pagsusuri ng buong sistema. Sa loob ng folder, may sulat kamay mula kay Don Alberto. "Eladio, hindi mo alam, pero ikaw ang naging salamin ng lahat ng mali at tama sa kumpanyang ito. Ikaw ang naging sukatan ko kung sino ang mapagpakumbaba at kung sino ang mapanghusga. I did not choose you because you were poor. I chose you because your silence echoed truth. Thank you." Hindi niya napigilan ang luha. Habang binabasa niya ang bawat linya, tila lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting nauunawaan. Hindi pala siya invisible. Hindi pala siya basura ng sistemang ito. Siya pala ang naging pundasyon ng pagbabago. Kinabukasan, formal nang ipinakilala si Eladio bilang Advisor for Integrity and Operations. Hindi sa posisyon o sweldo siya natuwa, kundi sa pagkilalang ang dignidad ay may saysay, kahit pa ilang dekada kang nanahimik. Habang nakatayo siya sa harap ng bagong batch ng trainees, isa lang ang sinabi niya, "Hindi po ako marunong sa computer. Hindi rin po ako bihasa sa Ingles. Pero ang turo sa akin ng 24 taon kong pagwawalis, paglalampaso at pagtanggap ng pang-aapi ay ito: huwag kayong maging dingi sa mga paang tahimik na naglalakad sa likod nyo. Dahil baka sila ang tunay na pundasyon ng lugar na kinatatayuan nyo." At doon, sa gitna ng katahimikan ng silid, tumayo ang lahat ng trainee at sabay-sabay na nagpalakpakan. Walang drama, walang engrandeng musika, pero ramdam ang bigat, ramdam ang pagbabago. Sa isang sistemang matagal ng bulag sa maliit, isang dating janitor ang nagsindi ng ilaw at walang sino man ang makapapatay nito. Ilang araw matapos siyang formal na italaga bilang Advisor for Integrity and Operations ng Aurovia Airlines, ay humiling si Eladio ng isang simpleng kahilingan: pansamantalang leave sa kaniyang bagong tungkulin. Hindi ito para umiwas sa responsibilidad o upang takasan ang bigat ng bagong papel, kundi para lamang makauwi sa tahanang matagal na niyang hindi nasilayan, sa baryo sa Lucena na tahimik na kumakaway sa kanyang alaala. "Sir Eladio, sigurado po kayo? Magkakagulo po sa board kapag nalaman nilang umuwi kayo bigla," ani Amelia habang inaasikaso ang schedule ng flights. "Amelia, maraming taon na akong hindi nakakauwi. Gusto ko lang pong makita ulit ang bahay namin. At kung papayagan ng pagkakataon, gusto kong ayusin yon," sagot ni Eladio, habang nakapitig sa lumang keychain na ibinigay ni Don Alberto. Isang maaliwalas na umaga, sumakay siya ng bus pauwi ng Lucena. Wala siyang suot na suit, walang bitbit na anino ng bagong posisyon. Suot pa rin niya ang simpleng polo at pantalon, dala lang ang isang lumang backpack at ang mga alaalang iniwan niya nung unang siya'y lumuwas ng Maynila upang mamasukan. Pagdating sa kanilang barangay, sinalubong siya ng mga batang naglalaro sa kalye at ilang matatandang kapitbahay na napaawar ang bibig nang makilala siya. "Eladio? Eladio Cruz, ikaw ba yan?" tanong ng matandang si Aling Nena, dating tindera sa kanto. "Oo po, Aling Nena.
Ako nga po ito. Kumusta po kayo? Sagot ni Eladio habang yumuko upang magmano. Ay Diyos ko, akala namin di ka na babalik dito. Akala namin namatay ka na sa syudad. Sabay tawa ng matanda. Tahimik niyang tinungo ang lumang bahay nila sa dulo ng eskinita. Doon pa rin ito, nakatayo, ngunit halatang niluma na ng panahon. Ang bubong ay may kalawang, ang mga bintana ay may bitak, at ang gate ay halos wala ng pintura. Binuksan niya ang pinto gamit ang lumang susi na ilang taon na niyang hindi nahawakan. Sa loob, may kaunting alikabok, ngunit naroon pa rin ang mga alaala. Ang lumang litrato nilang mag-ama sa itaas ng altar, ang sirang bentilador, at ang papag kung saan niya pinapatulog si Eliza noong bata pa ito. Naupo siya sa luma nilang upuan at saglit na pumikit. Ramdam niya ang hangin mula sa bintana, amoy ng lupa at ingay ng mga kuliglig sa labas. Sa katahimikan ng lugar na iyon, tila nabura ang lahat ng pang-aapi, lahat ng pagkutya, lahat ng pasakit sa lungsod. Di po nagsimula ang lahat, ang kanyang panata, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang tahimik na laban. Kinabukasan, nag-ikot siya sa baryo. Tumulong siyang mag-igib ng tubig sa mga kapitbahay. Tinulungan ang mga batang hindi marunong magbasa at kinausap ang mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng tiyaga. Hindi niya binanggit ang posisyon niya sa Maynila, ni ang pangyayaring muntik nang bumago ng buhay niya sa eroplano. Para sa mga taga-barangay, isa lang siyang si Mang Eladio, ang dating anak ng magsasaka na bumalik mula sa lungsod. Sa ikatlong araw ng kanyang pananatili, dumating si Eliza mula sa Maynila. Bitbit nito ang ilang bag ng groceries at mga school supplies. "Pa!" sigaw niya habang tinatakbo ang bakuran. "Sabi sa office niyo, umuwi raw kayo. Hindi niyo naman ako sinabihan." Gusto ko sanang sorpresahin ka. Isa pa, gusto kong makita ulit ang bahay natin." Nagyakap silang mag-ama ng mahigpit. Sa batinan ng katahimikan at mga halakhak, napagtanto ni Eladio na lahat ng ginawa niya ay may kabuluhan. Ang bawat pawis na tumulo, ang bawat sapantahan na tinanggap ay humantong sa sandaling ito. Ang makita ang anak na maayos, masigla at patuloy na nagsisikap. "Gusto mo ba anak?" ani Eladio habang sila'y kumakain sa balkonahe, "na dito na lang tayo magtayo ng maliit na lugar para sa mga batang gusto matuto, yung parang reading center lang." "Gusto ko po yan pa, ako na po magtuturo ng basic nursing at hygiene." Lumipas ang isang linggo. Bago siya bumalik ng Maynila, tumulong si Eladio na ipatayo ang simpleng reading corner sa ilalim ng malaking puno sa tabi ng kapilya. Gumamit sila ng lumang kahoy at yero. Pati ang mga kapitbahay ay tumulong. Sa harapan nito, isang simpleng karatula ang isinabit, "Bahay-aral ni Eladio." Pagbalik niya sa lungsod, sinalubong siya ng mainit na pagbati sa headquarters. Ang mga bagong empleyado ay kilala na ang kanyang pangalan. May respeto, may pagsaludo. Ngunit sa puso ni Eladio, hindi iyon ang mahalaga. Sa kanyang pagbabalik sa posisyon bilang advisor, hindi siya umupo sa opisina. Mas pinili niyang maglibot sa mga terminal, makipag-usap sa mga crew, makinig sa mga hinaing ng janitor, guard o check-in staff. Ang kanyang opisina ay hindi sa loob ng salamin kundi sa gitna ng pagod at alikabok, doon kung saan siya nagsimula. At tuwing uwian, sa kanyang bagong dormitoryong ibinigay ng kumpanya, tinitingnan niya ang isang maliit na larawan. Ang larawan nila ni Eliza sa harap ng kanilang maliit na bahay-aral. Doon siya kumukuha ng lapas, doon siya humuhugot ng tapang. Sa katahimikan ng gabi, habang pinakikinggan ang huni ng eroplano sa kalangitan, napapikit si Eladio at muling bumulong sa sarili. "Hindi ako umangat dahil sa galing. Umangat ako dahil hindi ko tinalikuran ang aking pinagmulan." At sa pusong iyon, muling tumibok ang dahilan kung bakit hindi kailanman magiging maliit ang isang janitor. Dahil ang tunay na dangal ay hindi kailanman nasusukat sa posisyon, kundi sa lalim ng pagtindig sa gitna ng katahimikan. Habang lumalalim ang gabi sa lungsod at ang mga pasahero sa paliparan ay tuluyang lumulubong sa kani-kanilang biyahe, may isang aninong bumalik sa terminal.
na tila may bitbit na bigat ng buong pagkatalo. Si Rita manalastas matapos ang desisyong tanggalin siya sa kanyang posisyon bilang Operations Supervisor at suspensyon dahil sa mga ebidensyang naglabasan. Hindi niya tinanggap ang nangyari bilang leksyon. Sa halip, tuluyan siyang nilamon ng galit, inggit at paghahanap ng paraan upang makabawi. Hindi pwedeng si Eladio lang ang bida. Hindi pwedeng siya lang ang pakinggan. Aniya habang nakaupo sa loob ng isang murang coffee shop malapit sa airport. Kasama niya ang isang dating kasamahan sa HR na tinanggal din dahil sa kapabayaan. Rita, itigil mo na yan. Wala ka nang babalikan doon. Tanggapin mo na lang. Payo ng babae habang humihigop ng malamig na kape. Hindi mo ako kilala. Wala silang ideya kung sino talaga ako. At hindi nila alam ang mga hawak ko. Sa loob ng isang linggo, gumamit si Rita ng mga lumang koneksyon. Binigyan siya ng access sa ilang social media accounts ng mga dating staff. Diyon siya nag-umpisang mag-post ng mga blind item, mga kwentong pilit niyang binabaluktot, na si Eladio raw ay protektado lang ng banyagang may agenda, na ginagamit lang daw ito bilang mukha ng corporate image para pagtakpan ang iba pang isyong kinakaharap ng kumpanya. Mabilis kumalat ang mga post. Ilang netizen ang naniwala, ngunit karamihan ay nagtaka. Mas marami pa ring nagtatanggol kay Eladio, lalo na't kilala na siya ng buong workforce ng Aurovia bilang isang huwaran. Isang araw, habang nag-iikot si Eladio sa cargo operations bilang bahagi ng monthly integrity check, nilapitan siya ng isang empleyado. "Sir, may kumafalat pong issue sa Facebook. Blind item daw, pero halatang kayo ang tinutukoy." Tahimik lang si Eladio. Hindi siya nagulat. Wari naramdaman na niyang darating ang ganitong panahon. Ngunit sa halip na magalit, inilibing niya sa katahimikan ang kanyang sagot. "Wala naman pong katotohanan yan. Mas mabuting tahimik na lang tayo," sagot niya. Ang katotohanan, hindi kailangang sumigaw. Kusang lumilitaw yan. Ngunit hindi tumigil si Rita. Gumawa siya ng blog site na naglalathala ng mga lihim daw ng airline. May isang article pa siyang isinulat. Janitor o puppet, ang tunay na mukha sa likod ng dangal. Ginamit niya ang mga larawang kuha noong flight event at nilapatan ng mga captions na mapanira. May ilang media na napaniwala sa una, pero hindi rin tumagal. Mismong mga dating pasahero ng airline na sumaksi sa ginawa ni Eladio ang nagsimulang magsalita sa social media. Ibinahagi ang kanilang salaysay, ang pananahimik at kabutihan ni Eladio. Maging ang ilang vlogger na dating nangutya sa kanya ay naglabas ng public apology. Isa pa nga ay gumawa ng video documentary na pinamagatang Ang Janitor na Nagpatahimik sa Buong Eroplano. Sa harap ng lahat ng ito, lalong nadidiin si Rita. Ngunit sa halip na tumigil, naging desperado siya. Lumapit siya sa isang online content creator at inalok ng exclusive tell-all story kapalit ng halagang 300,000 piso. Nang hindi pumayag ang vlogger, sinubukan niyang padalhan ng banta. Nagkaroon ng kasong cyber libel. Ipinablotter siya ng isang staff ng PR team ng airline. At sa ikatlong linggo ng kanyang pagwawala online, formal na siyang sinampahan ng kaso ng legal team ng kumpanya dahil sa paninira sa reputasyon ng opisyal nilang kinatawan, si Eladio. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin nagsalita si Eladio. "Sir, gusto niyo pong magsampa rin ng personal na kaso?" Tanong ng in-house counsel ng kumpanya sa kanya. Umiling lang siya. Ang tao pong nagtatago sa galit, hindi kayang pakinggan kahit anong paliwanag. "Hindi po ako magpapakain sa apoy na sinusubukan niyang buhayin. Ang sagot ko po ay tahimik na serbisyo. Pero sir, ang pamilya ninyo po, ang anak ninyo, baka maapektuhan. Ang anak ko alam ang totoo. Pag nanahimik ako, mas makikilala pa niya ang ibig sabihin ng pagrespeto kahit sa mga taing nanira sa'yo." Samantala, sa isang maliit na apartment sa Tondo, unti-unti nang nadarama ni Rita ang epekto ng kanyang mga pagkakamali. Hindi na siya makahanap ng bagong trabaho. Ang dating kumpiyansa niyang personalidad ay natabunan ng mga court summon, online backlash, at ang unti-unting paglayo ng mga taong dati niyang sinasandalan. Sa isang gabi ng kalungkutan at lasing sa murang gin, humarap siya sa salamin.
Nakita niya ang sarili, hindi bilang boss, bilang lider, kundi bilang isang taong pinili ang inggit kaysa dangal. Bakit ikaw pa, Eladio? Mahina niyang bulong sa sarili habang umiiyak. Bakit ikaw pa ang tiningnan ng mundo? Sa headquarters, isang gabi ring naglalakad si Eladio sa tapat ng bintana ng training hall. Mula roon, tanaw niya ang runway, ang mga eroplanong paalis at paparating. Sa tabi niya, hawak ng trainee ang listahan ng attendance ng bagong batch. "Sir, kayo na po talaga ang inspirasyon namin lahat," ani ng binata. "Kayo po walang sinabi, pero kayo ang pinakamatapang." Ngumiti si Eladio, pinatong ang kamay sa balikat ng binata. "Ang katapangan, anak, hindi yan palakasan ng boses. Minsan tahimik yan, nakapikit, pero buo. At ang pinakamatapang, yan ang hindi kailanman gumaganti kahit pwedeng-pwede." Habang umuulan sa labas, umagsak ang ulan sa salamin ng training hall. Tahimik, walang tunog ng bagyo, ngunit sapat na upang palamigin ang alon ng init mula sa mga bamungot ng nakaraan. At sa pusong hindi kailanman nagtanim ng galit, naroroon ang pinakamatamis na paghihiganti, ang manatiling nakatayo habang ang mundo ay lumuhod sa harap ng katotohanan. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumulantang ang pangalan ni Eladio Cruz sa buong organisasyon ng Aurovia Airlines. Sa panahong iyon, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa paliparan. Hindi dahil nakalimutan na ang nangyari, kundi dahil sa tahimik na mga pagbabagong unti-unting isinabuhay ng mga tao. Ang malamig at istriktong corporate culture ay tila unti-unting lumuluwag. Sa mga sulok ng terminal, mas madalas nang makikitang nagbabatian ang mga high-ranking officials at mga simpleng utility staff. Sa cafeteria, hindi na lang mga manager ang nasa main table. At sa bawat bagong orientation ng empleyado, si Eladio na ang itinuturong ehemplo ng tunay na dignidad. Ngunit habang ang pangalan niya ay patuloy na itinuturing na simbolo ng pagbabago, si Eladio mismo ay abala na sa pagtupad ng isa pang pangarap, ang proyektong matagal nang binuo sa kanyang isip pero ngayon pa lang niya kayang isakatuparan. Sa tulong ng kaniyang bagong kita at mga koneksyon, sinimulan ni Eladio ang pagtatayo ng isang scholarship program na nakatuon para sa mga anak ng mga janitor, maintenance staff at mga low-wage earners ng paliparan. Pinangalanan niya itong Liwanag, hindi dahil siya ang liwanag, kundi dahil ang edukasyon ang tanging liwanag sa gitna ng kahirapan. "Sir Eladio, gusto ko sanang tumulong sa admin ng foundation nyo," ani Liza, dating HR clerk na tinanggal sa trabaho, ngunit binigyan ni Eladio ng bagong pagkakataon. "Anak po ako ni Mang Cardo, janitor po siya sa arrival area. Gusto ko pong mag-aral ng engineering para po maayos ko ang mga CR dito na hindi lang pang-ayos, pang-level up po," napangiti si Eladio. "Ganyan ang gusto ko. Hindi lang nangangarap para sa sarili, kundi para sa lugar na pinanggalingan." Bilang bahagi ng proyektong Liwanag, nagtayo rin siya ng isang maliit na library sa kanyang baryo sa Lucena. Isinabay ito sa pagtapos sa kolehiyo ng kanyang anak na si Eliza, na ngayon ay isa ng lisensyadong nurse. Tinulungan siya ni Eliza sa pagtatayo at pag-oorganisa ng aklapan. "Pa, tingnan mo po ito," ani Eliza habang hawak ang lumang-lumang libro ng English grammar. "Ito po yung librong ginagamit nyo noon sa akin, di ba?" "Oo, yan ang una mong ginamit na pang-practice ng spelling." "Kung gusto mong tumulong, hindi kita pipigilan," sagot niya habang inaayos ang folder ng mga aplikante. "Pero siguraduhin mong hindi ka lang tumutulong dahil gusto mong bumawi. Tumulong ka dahil may puso ka sa ginagawa mo." Isa-isang pinili ni Eladio ang mga scholar base sa rekomendasyon ng kanilang mga magulang at guro. Hindi niya isinama sa pamantayan ang mga matataas ang grades lang. Mas binigyang pansin niya ang mga batang masisipag, tahimik, ngunit lumalaban araw-araw kahit walang baon, walang sapatos at minsan ay wala ring pagkain. Isang araw habang nagsasagawa sila ng orientation sa isang function hall sa loob ng Terminal 4, lumapit ang isang batang lalaki
binibitbit ang envelope ng kanyang aplikasyon. Sir, ako po si Aldrin. Hindi ko kayang bilhan ka ng bago noon, kaya punit-punit na yan. Sagot ni Eladio habang hinahaplos ang takip ng libro. Magsasabit po ako ng note sa loob nito. Wika ni Eliza. Para sa susunod na batang magbasa nito, alam niya na kahit luma ang aklat, kaya nitong bumuo ng pangarap. Mabilis na lumawak ang impluensya ng proyektong Liwanag. Ilang kumpanya na rin ang nagbigay ng donasyon. May mga nagpadala ng school supplies, laptop at kahit mga printed modules para sa mga hindi kayang bumili ng gadgets. Lalong lumawak ang advokasya ni Eladio. At sa bawat speech na inaanyayahan siyang bigkasin sa mga seminar, palagi niyan inuulit, walang maliit na trabaho, basta't ginagawa mo ito ng may buong puso. At wala ring maliit na pangarap, basta't isinusulong mo ito ng may kababaang loob. Sa gitna ng tagumpay ng proyekto, nanatiling simple ang pamumuhay ni Eladio. Hindi siya lumipat ng bahay, hindi siya bumili ng kotse. Patuloy pa rin siyang naglalakad papasok sa terminal, kahit may alok ng service vehicle para sa kanya. Minsan, nilalapitan pa rin siya ng mga bagong empleyado na hindi alam ang buong istorya. Sir, kayo po ba yung dating janitor na na-promote dahil sa flight? Ngumingiti lang siya. Oo, ako nga yung janitor, pero hindi ako na-promote dahil sa flight. Na-promote ako dahil hindi ko binitawan ang trabaho, kahit walang nakakakita. Sa opisina niya, may isang frame quote sa dingding, isinulat mismo ng kanyang kamay. Tahimik ang tunay na serbisyo, pero malakas ang tibok ng katapatan. Hindi ito naghahanap ng palakpak. Sa isang speaking engagement sa isang universidad sa Maynila, pinapalakpakan siya ng buong audience. Ang ilan ay napapaiyak, lalo na nang ipakita sa video presentation ang larawan niya habang nagpupunas ng bintana. May pawis sa noo, ngunit may ngiti sa mata. Matapos ang programa, lumapit ang isang estudyante sa kanya. Sir Eladio, kayo po ang dahilan kung bakit hindi ko na ikinakahiya ang tatay ko. Janitor po siya rito sa campus. Dati po, iniiwasan ko siyang makasalubong sa koridor. Pero ngayon po, siya na ang hinahanap ko para kamustahin sa bawat araw. Hinawakan ni Eladio ang balikat ng binata. Huwag mong kakalimutan, anak, na mas mabigat ang bitbit ng mga magulang mong nagpapasan ng sahig kaysa sa mga nakaupo sa taas. Dahil sila ang pundasyon, pero ito ang bumubuhay sa bawat tunay na tagumpay. At habang ang mga eroplano ay patuloy na lumilipad sa langit, isang lalaking dating janitor ang patuloy na nagtatanim sa lupa ng liwanag, ng pag-asa at ng pangarap na kahit sinong manggagaling sa pinakailalim ay pwedeng umangat basta't hindi magbabago ang puso. Isang buwan matapos ang paglulunsad ng proyektong Liwanag at ang pagbubukas ng library sa kanilang baryo, inimbitahan si Eladio sa isang pambansang seminar para sa mga frontliners at service workers na ginanap sa isang malaking convention center sa Pasig. Sa loob ng maaliwalas na hall, daan-daang tagapakinig ang naroon. Mga janitor, maintenance personnel, utility workers, gwardiya at mga estudyanteng kumukuha ng kursong public service. Nasa harapan ng entablado ang isang long table kung saan nakaupo ang mga tagapagsalita, mga CEO, HR directors at si Eladio mismo na hindi pa rin sanay sa malalaking pagtitipon. Sir Eladio, handa na po ba kayo sa pagbabahagi? Tanong ng host habang inaayos ang mikropono. Ngumiti lang siya, sabay tango. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, mabagal ang hakbang, walang bitbit na script, walang binabasa. Tanging ang puso lamang niya ang kanyang dalang tagapagsalita. Umailan lang ang katahimikan sa buong silid. Maraming sumilip mula sa kanilang cellphone upang i-record ang sandaling iyon. Ilan ay tahimik na nakatingin, nag-aabang kung ano ang isasalaysay ng isang dating janitor na ngayoy tinitingala ng libo-libo. Magandang hapon po sa inyong lahat, bungad ni Eladio, sabay tingin sa malawak na crowd. Ako po si Eladio Cruz. Hindi po ako sanay magsalita sa harap ng marami. Ang trabaho ko po kasi sa loob ng 25 taon ay tahimik. Nagwawalis, nagmumop, naglilinis ng CR.
Tumawa ang ilan hindi dahil sa biro, kundi sa pagkabigla sa katapatan ng kanyang tinig. Siguro ang ilan sa inyo ay nagtataka, bakit siya ang speaker? Janitor lang naman siya. Ganyan din po ang tanong ko sa sarili ko noon. Pero ngayong narito ako sa harap ninyo, gusto ko lang pong ipaliwanag na hindi po ako narito para sabihing magaling ako. Narito po ako para ipaalala kung gaano kahalaga ang bawat isang katulad natin. Yung mga hindi kilalang pangalan, pero ang trabaho natin ang nagpapalakad sa lahat. Napatigyan siya sandali. Inikot ang tingin sa audience. Sa likod, may isang matandang lalaki na nakauniporme ng janitor, na tahimik na napaluha. Alam niyo po, hindi ko inakala na ang simpleng pag-abot ko ng sobre na naiwang papel lang sa CR ay magiging dahilan para mapansin ako ng buong mundo. Akala ko po noong una, gaya lang ng mga dati, may natagpuan, may naibalik, pero hindi pala. Yung kabutihang hindi mo pinagmamalaki, yun pala ang pinakamalakas magsalita. Bumuntong hininga siya, bago muling nagsalita. Nung pinasakay ako sa eroplano, para parangalan, hindi po ako natuwa. Kasi habang pinapakilala ako sa mga pasahero, naramdaman kong hindi po parangal ang nangyayari, kundi pagpapahiya. Hindi ko po alam kung matatanggap ninyo, pero sa harap ng lahat ng naririto, gusto ko pong humingi ng pawad. Ginawa ko po yun dahil akala ko may ranggo ang respeto. Pero kayo po ang nagturo sa akin na ang tunay na ranggo ay galing sa loob ng puso. Lumapit ang babae sa entablado, lumuhod at iniabot ang note sa kanya. Tahimik lang si Eladio. Kinuha ang papel, binasa. Hindi ko alam ang tunay na pangalan niyo noon, pero mula nang makilala ko kayo, hindi na ako lumalampas sa janitor na di ko binabati. Salamat. Dahil sa inyo, natuto akong umiyak, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa hiya. Tumayo siya, hinawakan ang balikat ng babae at dahan-dahang iniangat ito mula sa pagkakaluhod. Hindi ko po kayo kinamuhian, aniya. Hindi ko pong kinimkim ang sakit. Ang daming tumatawa. May mga kumuha ng video. Parang sinasabi ng mga mata nila, ano ginagawa ng janitor dito? Pero wala po akong sinabi. Umupo lang ako. At doon, sa katahimikan kong yon, nakita ko ang isa sa pinakamalaking leksyon sa buhay ko, na minsan, hindi mo kailangang magsalita para may marinig ang mundo. Mula sa gitna ng audience, isang babae ang biglang tumayo. Naka-uniform ito ng isang kilalang airline, ngunit hindi pa siya kilala ni Eladio. May luha sa mga mata nito habang bitbit ang isang maliit na note. Sir Eladio, sigaw ng babae, nanginginig ang boses. Ako po yung flight attendant na pinagsalitaan kayo noon sa VIP lounge. Ako po yung nagtulak sa inyo palayo habang naglilinis kayo. Napatigil si Eladio. Nagkatinginan ang mga tao. Dahil kung tutusin, kayo ang nagturo sa akin kung gaano kalalim ang katahimikan. Ang bawat pagtulak sa akin noong araw na yon, yun din pala ang nagtulak sa akin pataas. Nagpalakpakan ang buong audience. Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa katotohanang damang-dama. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, ibinaba niya ang mikropono at tumingin sa buong hall. Magsalita po kayo kung kailangan. Manahimik kung mas makapangyarihan. Pero sa bawat kilos nyo, siguraduhin nyong may dignidad. Kasi yan po ang tunay na taas ng tao. Hindi ang posisyon, hindi ang sweldo, kundi ang respeto sa sarili at sa kapwa. At habang siya'y bumababa sa entablado, isang grupo ng mga janitor mula sa Visayas ang tumayo at sabay-sabay na sumaludo. Isa-isang nagabot ng kamay, hindi bilang tagahanga kundi bilang kapwa mandirigmang tahimik na araw-araw lumalaban para sa dignidad ng paggawa. At sa araw na iyon, sa gitna ng hall na puno ng kwento ng pakikibaka, isang lalaking janitor ang lumakad palabas na hindi umiiyak, hindi nagmamayabang, kundi may ngiting nagpapakita na ang katahimikan pala ay kayang pumukaw ng buong mundo. Mula sa araw ng kanyang pag-akyat sa entablado at pagbabahagi ng kanyang tahimik ngunit matapang na testimonya, unti-unti nang lumawak ang impluwensiya ni Eladio Cruz, hindi lamang sa loob ng Aurovia Airlines, kundi sa buong sektor ng serbisyong pampubliko sa bansa. Ang dating hindi pinapansing boses,
ng mga janitor at utility workers ay ngayon unti-unting pinakikinggan. Hindi ito dulot ng posisyon ni Eladio, kundi ng katahimikang matagal na niyang ginamit bilang sandata, at ngayon ay naging sandigan ng mas malaking kilusan. Sa loob ng 5 taon matapos ang kanyang pagkilala, naging regular na bahagi ng orientation ng mga bagong empleyado sa airport ang dokumentaryo ng kanyang buhay. Pinapanood ito ng lahat ng bagong pasok, mula sa security personnel, ground crew, hanggang sa admin staff. Sa bawat pagtatapos ng video, may iisang mensahe ang palaging inuulit ng tagapagsanay. Ang tunay na serbisyo ay hindi humihingi ng palakpak, pero ito ang nagpapatakbo ng mundo. Habang lumalawak ang mensahe ni Eladio, lumaki rin ang kanyang papel. Naimbitahan siyang magsalita sa mga universidad, ahensya ng gobyerno at pribadong kumpanya. Hindi siya naging motivational speaker na binabayaran ng milyon-milyon. Tumatanggap lamang siya ng simpleng honorarium at ang kalahati nito ay automatikong itinutuon sa kanyang scholarship fund. Mula sa 15 estudyanteng unang scholar, umabot na ito sa mahigit 400 sa loob ng 5 taon. Hindi rin siya tumigil sa pagiging aktibo sa loob ng kumpanya. Araw-araw, kahit siya ay may sariling opisina na sa itaas ng operations building, mas madalas pa rin siyang makikitang umiikot sa terminal, nakikipagkamay sa mga maintenance staff, nakikipagkape sa mga gwardya, o naglalakad kasama ang mga bagong janitor. Hindi siya kailanman nagsuot ng barong sa trabaho. Ang suot pa rin niya ay simpleng polo at luma pa ring sapatos, bilang paalala sa sarili kung saan siya nagsimula. Isang araw, habang nasa break room ng Terminal 3, lumapit sa kanya ang isang lalaking hindi pamilyar. Naka-long sleeves ito at may dalang folder. Tahimik itong tumabi sa kanya, sabay sabing, "Sir Eladio, ako po si Gerald. Dati po akong manager sa isang marketing firm. Pero ngayon, ako po ang bagong janitor sa Terminal 2. Napatingin si Eladio sa kanya. "Janitor? Dati kang manager? Anong nangyari?" "Na-burnout po ako. Nawala po ang kumpanya. Iniwan ako ng asawa ko. Naubos lahat. Pero nang mapanood ko po ang kwento nyo, naisip kong subukan ulit. Sabi ko sa sarili ko, kahit janitor, basta may dignidad, pwede pa ring magsimulang muli." Hindi sumagot si Eladio agad. Mumiti lang siya, sabay sabing, "Tama ang desisyon mo. Ang importante hindi mo tinapos ang laban." Nagpatuloy ang mga taong may bagong paniniwala sa halagang kayang dalhin ng tahimik na serbisyo. Kaya naman hindi nagtagal, inimbitahan siya ng Department of Labor and Employment upang bumuo ng isang task force na tututok sa pag-angat ng karatatan at kapakanan ng mga low-rank employees sa buong bansa. Tinanggap niya ito, ngunit may kondisyon. Walang entitlement, walang political na kulay. Ang gusto ko lang ay mapakinggan ng mga taong hindi pinapansin. Dahil dito, inilunsad ang Dignidad Program, isang nationwide campaign na nagbibigay ng libreng legal aid, training, healthcare assistance at skills development sa mga janitor, utility staff at messenger ng mga gobyerno at pribadong kumpanya. Ang mukha ng programa? Hindi artista, hindi politiko, kundi si Eladio. Hawak ang mop, nakatayo sa gilid ng eroplano, nakangiti sa araw. Habang abala siya sa mga bagong proyekto, hindi pa rin niya kinalilimutan ang kanyang buhay personal. Si Eliza, ang kanyang anak, ay ngayoy may sarili ng klinik sa Lucena at isa sa mga pangunahing tagapangasiwa ng Liwanag Foundation. May sarili na rin itong pamilya, may asawa at anak na lalaki na pinangalanan nilang Eladrian. Isang araw ng linggo, bumisita siya sa Lucena para sa kaarawan ng apo. Sa gitna ng handaan, nilapitan siya ng batang Eladrian habang hawak ang isang maliit na kahoy na keychain. "Lolo, ito po ba ang keychain na binigay sa inyo ng foreigner?" Tanong ng bata. "Oo, apo. Yan ang dahilan kung bakit tayo may libro, eskwelahan at scholarship ngayon," sagot ni Eladio habang pinupunasan ang luha sa gilid ng mata. "Bakit po yan lang ang binigay? Wala po ba kayong cheque noon?" Inosenteng tanong ng bata. Tumawa si Eladio.
Wala, apo. Kasi minsan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi yung laki ng halaga, kundi yung laman ng kwento. Nagpalakpakan ng mga bisita sa likod, narinig ang sagot niya. Isa-isa silang lumapit para makipagkamay. Ang ilan ay dating mga kaklase niya, mga kapitbahay, at maging mga dating manager sa airport na ngayon ay humanga na sa kanyang ginawa. Sa pagtatapos ng araw na iyon, habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa likod ng bahay ni Eliza, lumapit si Tonyo, ang dati niyang kaibigang guard na ngayon isa ng security consultant sa isang airline sa Cebu. Eladio, alam mo bang may balak ang Congress na pangalanan ng isa sa mga terminal sa iyo? Ani Tonyo, habang humihigop ng kape. Naku, wag na Tonyo. Sagot ni Eladio, hindi ko ngailangan ng pangalan sa gusali. Mas gusto ko, bawat nililinis na CR, bawat napupunasan na lamesa, at awat batang nakakapag-aral, yan ang tunay na alaala. Yan ang gusto kong iwan. Tahimik na tumango si Tonyo, walang dagdag pang sinabi. At habang lumulubog ang araw at unti-unting lumalamig ang hangin sa baryo, naglakad si Eladio papasok sa maliit na aklatan. Binuksan niya ang ilaw, inayos ang mga libro, at sinara ang lumang bintana. Sa sulok, naroon pa rin ang kanyang lumang uniforme, maayos na nakasabit. Hindi na niya ito'y sinusuot, pero hindi rin niya ito kayang itapon. Dahil iyon ang paalala ng panahong siya'y wala pang pangalan. Ngunit may dalang dangal na mas mabigat kaysa sa kahit anong titulo. At sa mga susunod na taon, kahit lumipas man ang panahon, may isang bagay na mananatili. Ang alaala ng isang janitor na hindi kailanman sumigaw pero narinig ng buong bansa. Madaling araw pa lamang ngunit gising na si Eladio. Kape sa kaliwang kamay, walis sa kanan. Sa maliit na hardin sa likod ng kanilang bahay sa Lucena, maririnig ang tunog ng walis tambo sa pag-aalis niya ng mga tuyong dahon sa lupa. Maalinsangan ang simoy ng hangin, ngunit presko pa rin sa balat ang dampi ng umaga. Malayo na ang kanyang narating, ngunit hindi siya kailanman lumayo sa mga bagay na una niyang minahal. Ang katahimikan, ang lupa, ang simpleng buhay na walang halong palabas. Matapos ang 5 taon ng sunod-sunod na tagumpay, paglalakbay at pagkilalang hindi man niya hinangad, ay kusang dumating, pinili ni Eladio na magretiro. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa pakiramdam niya ay tapos na ang kanyang layunin. Sa edad na 63, ramdam na ng kanyang katawan ang mga dating hindi alintanang pananakit ng tuhod, ang pagod sa likod, at ang pagbagal ng kanyang paglalakad. Ngunit higit sa pisikal na limitasyon, ang tunay na dahilan ay ang pagkakamit niya ng isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya, ang katahimikan na may kasamang kapayapaan. Sa araw na iyon, opisyal na siyang magpapaalam sa kanyang posisyon bilang Advisor for Integrity and Operations. Inihanda ng Orovia Airlines ang isang simpleng seremonya sa loob ng kanilang main training hall. Ngunit sa halip na grandeng selebrasyon, inutusan ni Eladio ang event team na gawing kaswan at payak ang lahat. Walang stage, walang projector, walang media. Ayoko ng paartista. Gusto ko lang makausap ang mga taong sabay kong lumakad sa mga pasilyo ng paliparan, aniya sa coordinator. Bago pumasok sa headquarters, dumaan muna siya sa terminal, gaya ng dati. Isinuot niya ang kanyang lumang uniforme. Hindi ang bagong branded uniform ng airline, kundi ang mismong gray na polo na suot niya unang-una siyang naging janitor. Habang naglalakad, ilang tauhan ng airport ang napahinto, kinilabutan sa nakita. Sir Eladio, yan po yung uniform niyo dati? Tanong ng isang baggage porter. Oo anak, ito yung una kong suot nang una akong pumasok dito. Gusto ko lang maalala kung paano nagsimula ang lahat. Pagdating sa hall, sinalubong siya ng buong ops team, mga dating trainees, ilang manager, at higit sa lahat, ang mga janitor na kasabay niyang nagsimula at mga bagong salta. May ilang matanda na rin. May ilan na siyang tinuruan pa ng tamang pagwawalis noong una. Kayo. Pagkatapos ng pagtitipon, bumalik siya sa bahay sakay ng jeep. Walang escort, walang kamera, walang malaking pamamaalam. At pagsapit ng gabi,
naupo siya sa harap ng kanyang hardin. Tumingin sa langit. Doon sa dilim ng gabi, may isang eroplano ang dumaan. May maliit na ilaw sa buntot nito. Tumango siya, waring kausap ang hangin. Eliza, anak, natupad na ang pangarap natin. At ngayong may apo ka na, panahon na para sa inyo ang bagong yugto. Ako, gusto ko na lang magtanim. At sa mga sumunod na linggo, araw-araw nang nasa hardin si Eladio. Nagtanim ng gulay, namigay sa kapitbahay, nagturo sa mga batang gustong matuto ng basic math, at pinamunuan ang barangay cleanup drive kahit hindi na opisyal. Wala siyang titulo, wala na siyang posisyon. Sa gitna ng kwarto ay may simpleng mesa, may lamang kape, tinapay, at isang maliit na tarpaulin na may nakasulat. Salamat Sir Eladio. Sa halimbawa, sa tahimik na katapaman, tumayo siya sa gitna, walang mikropono at nagsalita. Hindi ko na po uulitin ang kwento ko. Baka sawang-sawa na kayo. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa lahat ng naririto na ako po'y isang patunay na kahit wala kang mataas na pinag-aralan, kahit hindi ka marunong sa mga corporate terms, basta't marunong kang tumayo sa tama, may espasyo para sa'yo sa mundong ito. Hindi po ako naging mahusay sa salita, pero ang mop ko po, yun ang naging tinig ko sa maraming taon. Kaya kayo, habang nagtatrabaho kayo, huwag niyong isipin na wala kayong halaga. Dahil ang halaga natin, hindi kinukumpirma ng ranggo. Kinukumpirma yan ng gawa, ng integridad. Tumayo ang isang matandang janitor sa likod ng silid, si Mang Boyet, dating kasamahan ni Eladio. Salamat Eladio, dahil sa'yo, naging proud akong magsuot ng uniforme ko araw-araw. Natpalakpakan ng lahat. May ilan ang tahimik na lumuluha. Matapos ang simpleng talumpati, iniabot sa kanya ng HR head ang isang kahon. Nandoon ang kanyang final retirement package, isang plaque, ilang dokumento at isang sulat mula sa bagong CEO ng kumpanya. Mahal kong G. Cruz, sa bawat araw na nagtrabaho kayo, binago niyo ang pananaw ng buong kumpanya. Hindi namin ito maitatanggi. Naway maging inspirasyon ang inyong katahimikan sa bawat henerasyong susunod sa inyo. CEO, Orovia Airlines. Mumiti si Eladio, sabay sabing, salamat, pero hindi ako ang bayani rito. Pero ang kanyang presensya, sapat na para ang isang komunidad ay kumilos. Sa gilid ng aklatan ng baryo, nagtayo ng maliit na kahoy na upuan ang mga dating scholar ng liwanag. Sa likod nito'y may nakaukit na simplong parirala. Tahimik ang kanyang tinig, ngunit siya ang bumago sa buong bayan. Isang araw, habang tinuturo niya sa batang si Eladrian ang tamang paraan ng pagwalis sa ilalim ng puno, tinanong siya ng apo, "Lolo, may tanong po ako." "Ano yon, apo?" "Lolo, pag wala ka na po, sino na po ang janitor ng airport?" Ngumiti si Eladio, sabay haplos sa ulo ng bata. "Bata ikaw na yon, pero wag mong isipin na maliit yan. Tandaan mo anak, minsan ang janitor hindi lang naglilinis. Minsan, siya rin ang nagtuturo sa mga tao kung paanong linisin ang konsensya." At sa gabing iyon, habang ang buong bayan ay abala sa kani-kanilang buhay, may isang matandang lalaking natulog ng may ngiti sa labi. Sa kanyang kwarto, nakasabit pa rin ang lumang uniforme sa dingding. Walang alikabok, walang kupas. Katabi nito ang lumang mop, malinis, tuyo, at tahimik na nakahimlay. Dahil ang kanyang kwento ay tapos na, ngunit ang alaala niya ay mananatiling buhay sa bawat sahig na nililinis, sa bawat batang natuturuan, at sa bawat taong natututo kung paano manindigan kahit walang sumisigaw.